Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Isaiah 43, verses 1 and 2. Israel, itong sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo, huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Hope for the future. Dapat po excited tayo sa ating pong kinabukasan. At mahalaga na daigin natin yung takot sa ating puso. Kaya dito po sa Isaiah 43 verses 1 and 2, makikita ninyo, ini-encourage ng Lord ang bayan ng Israel. Ganon din po tayo mga believers. Ini-encourage tayo ng Lord sa simula ng taong ito. At kung hindi nyo napapansin, kadalasan po, bago matapos yung taon o sa pagsisimula nitong 2026, marami sa inyo nakaranas ng problema. Kasi si Satanas gustong-gusto niyan. Tayo po'y bibigyan niya ng maraming problema para matakot tayo at ma-discourage. At hindi tayo makapagsimula ng tama. Pero ang Diyos po lagi yung tatandaan, ay tinuturuan tayong manampalataya. Kaya dapat ma-conquer natin yung mga takot at mga discouragement sa ating puso. So dapat po may mga katotohanan tayong dapat malaman para ma-experience natin yung pananampalataya kumikilos sa ating buhay. Lagi niyong tatandaan na ang Diyos natin ay hindi seasonal. Sa lahat ng pagkakataon nangako siya na sasamahan niya tayo. At siya po'y tapat sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng season ng ating buhay. Sabi po sa English Bible, kung babasahin po natin yung Isaiah 43 verses 1 and 2, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep you. When you walk through the fire, you will not be burn. So, yun po ang pangako ng Diyos sa atin. Sasamahan niya tayo maging do sa pinakamahirap na season ng ating buhay. Kasi He is in covenant with us. Sabi niya, fear not for I have redeemed you. So, ang Diyos po committed na iligtas tayo sa lahat ng pagkakataon, sa simula hanggang sa wakas. Kaya mahalaga maintindihan natin yun. Ang Diyos hindi siya seasonal. Sasamahan niya tayo sa lahat ng pagkakataon. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Pangalawa po, lagi niyong tatandaan yung salitang surely sa Bible. Kasi pag sinabi ng Diyos na surely, I am with you always, katulad po sa Matthew 28 verse 20, sinabi ng Panginoong Hesus, pwede nating panghawakan na sasamahan niya talaga tayo, hanggang sa huling panahon. Kaya with confidence, dapat dinideclare natin ito sa ating buhay. Kasi gusto ng Lord na assured tayo. Hindi tayo yung laging nag-aalinlangan, nawawala ng pag-asa. Dapat tayong mga believers tiyak na makikita sa atin na tayo po'y namumuhay ng may pananampalataya. Kaya lagi niyong tatandaan pag binanggit sa Biblia, yung salitang surely, ibig sabihin nun gusto ng Diyos, tayo po'y mamuhay ng may confidence. At sinabi rin sa Psalm 23 verse 6, surely goodness and love will follow you all the days of your life. Ang ganda-ganda niyang verse na yan. Pwede nating panghawakan palagi yan na susundan tayo ng kabutihan at ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng araw sa ating buhay. Kaya tandaan niyo po yung salitang surely. At sa Biblia, napakahalaga po na simulan natin yung taon ng walang takot. Kasi napakahalaga po ng faith component. Dapat nilalagyan natin ng pananampalataya yung lahat ng ating ginagawa. Kasi pagka naunahan po tayo ng takot, wala na tayong magagawa. Yung takot, nililimitahan tayo niyan. Kaya sa Joshua chapter 1, verse 9, yan ang paalala ng Lord kay Joshua. Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be
discourage. Ano po? Kaya naintindihan nyo na, no? Bakit sa simula pa lang ng taon talagang iniistorbo na kayo ni Satanas, tinatakot na kayo. Kasi alam niya na pagka natakot tayo, hindi tayo makakapagsimula ng tama. Kaya panghawakan natin ngayon yung pangako ng Joshua chapter 1 verse 9 na sasamahan tayo ng Diyos kaya hindi dapat tayo matakot. At mahalaga rin na dapat excited tayo palagi, ano po, lalo na sa mga plano ng Diyos na Kanyang gagawin sa ating buhay this 2026. Lagi nating tatandaan yung sinasabi sa Jeremiah 29 verse 11, ang Diyos may hinihandang kinabukasan sa ating punong-puno ng pag-asa. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at pinaalalahanan mo kami this morning na dapat maalis sa amin yung takot. Kailangan po mapuno ng pananampalataya at pag-asa ang aming puso. At naniniwala kami sa pagsisimula ng taon, nangako ka na kami sasamahan mo. At naniniwala kami na susundan kami ng iyong kabutihan at pag-ibig sa lahat ng araw ng aming buhay. Salamat, Panginoon. Purihin kaya ng aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.